Gusto mo rin ba ng call center job na work from home setup? Paano kung sabihin ko sa iyo kahit wala ng pandemic, meron pa rin mga companies na nag-o-offer ng work from home jobs? Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. For today's video, magbibigay naman ako sa inyo ng 5 tips kung paano kayo matatanggap sa isang call center company na nagpo-provide ng work from home setup. Marami kasi sa atin na gustong-gustong makakuha ng work from home job. Kasi nga naman, pag work from home ka, hindi mo na kailangan makipagsiksikan sa traffic, hindi mo kailangan gumising na maaga para magmadali, hindi mo na kailangan gumastos ng pamasahe, di ba? Sobrang convenient kapag work from home setup yung trabaho natin. Pero ang dami nagsasabi kay Kuya Renny Boy na gusto nila ng work from home jobs, pero hindi naman nila alam yung mga dapat i-consider para matanggap ka or para ma-hire ka sa ganitong uri ng trabaho. Kala kasi ng karamihan, kapag nag-apply ka ng call center na may work from home job, tanggap ka na agad. Di nila alam na may mga bagay tayong dapat i-consider at syempre dapat mag-qualify tayo kapag nag-a-apply tayo sa isang call center job na work from home. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yan. Libo-libo na nakapasa sa YouTube channel ko at gusto ko ikaw na ang susunod. Tanda mo kung walang naniniwala sa'yo. Si Kuya Renny Boy, naniniwala ako na makakapasa ka rin at ikaw na ang susunod na magko-comment dito na Kuya Renny Boy, tanggap na rin ako sa wakas. kaya kung bago ka lang dito at gusto mo rin naman ganitong uri ng content, don't forget to like this video, click mo na rin yung subscribe button at yung notification bell para updated ka palagi sa mga ina-upload ko mga videos. Attendance check muna tayo, sino dito yung mga gusto ng ma-hire sa pagiging isang call center agent at work from home setup. Comment lang sa baba ng work from home. At sa lahat naman ng mga naghahanap ng local account, huwag kayong mag-alala, to be uploaded yan. Comment sa baba ng local account sa mga interesado. Hindi ko na ito patatagalin, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. Grabe, mula nung wala yung pandemic, naubos yung mga work from home setup, guys, na umonte kumbaga. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron pa rin mga natitirang call center company na nagpo-provide ng work from home setup. Ito yung mga tinatawag na hybrid. Kumbaga yung company na to, meron pa rin sila mga on-site, okay, para sa mga call center agents na pwedeng pumunta pa rin sa mga physical office nila, at meron ding mga work from home setup kung saan nagtatrabaho sila remotely. Kumbaga nababantayan pa rin sila ng mga TL nila, ng mga supervisor nila habang nagtatrabaho sila sa bahay nila. Nung pumasok yung pandemic, guys, si Kuya Renny Boy naka-experience din ako ng work from home setup at sobrang thankful ako sa Concentrix before kasi nga, kahit na maraming nagsarang establishment, kahit maraming nawalan ng trabaho ng time na yon, yung mga call center agents, nanatili pa rin sila mga call center agent at binigyan sila ng mga work from home setup at kasama si Kuya Renny Boy doon. Siguro may isang taon din akong nagtrabaho na nasa bahay lang, sobrang saya. Pero hindi naman sa nagtitake advantage ako, guys, ng time na yon. Pero totoo talaga na marami kang magagawa kung nasa bahay ka lang kasi hindi mo na kailangang magmadali pagising sa umaga. Pag gusto mo magluto ng pagkain mo, pwede habang wala kang kachat kasi non-voice si Kuya Renny Boy noon that time. Kaya yung reply ng customer ko, inaantay ko lang, tapos yun na. Pag nag-pop up, tsaka lang ako uupo ulit. Ganon. Pero nagbago yung lahat mula na nagkaroon ng Secure CX, yung tinatawag na camera. So nakikita lahat ng movements namin. Bawal kang gumawa ng kahit anong bawal sa kumpanya ninyo. So tip number 1 tayo, job search. Siyempre, bago tayo magpunta or mag-apply sa isang call center company, alamin muna natin kung nagpo-provide ba itong kumpanya na to ng mga work from home setup. Kasi baka mamaya mag-apply lang tayo ng apply tapos hindi naman natin nakalain, puro on-site lang pala yung available sa company nila. At para malaman yan, guys, siyempre, punta lang kayo sa mga Facebook page nila, sa mga website nila. Pwede rin kayo maghanap ng mga trusted referrers. May mga trusted referrers dyan na i-refer kayo at talagang nagbibigay ng totoong detalye na mayroon talagang work from home setup. Huwag kayo basta-basta magpapaniwala, guys, sa kung sino-sino, ha? Pero paano nyo nga ba malalaman kung trusted referrer yan? Check nyo muna kung talagang nagtatrabaho siya sa company na yon. Check nyo rin yung reviews kung marami na siya talagang na-refer at talagang magaganda yung feedback sa nagre-refer na yan. Karamihan sa mga hybrid setup na to, guys, yung training ninyo is on-site. Siyempre, para mas ma-assist kayo na maigi ng mga trainer, para makita nyo rin na maayos yung tools, at para mas makapag-navigate kayo na maayos sa mga system. Mas marami kayong matututunan kapag on-site talaga yung training. At kapag nag-umpisa na kayo mag-nesting or production floor na kayo, tsaka lang kayo i-work from home. Sa initial interview pa lang, dapat kailangan may establish agad sa'yo. Tanungin mo yung interviewer, do you have work from home setup job? May mga available po ba yung position na nag-offer ng hybrid? Pwede work from home? Mga ganyan-ganyan mga tanong. Okay? Para malaman ninyo na legit na merong work from home sa isang call center company. Tip number 2, technical requirements. May dalawang uri ng call center company na nag-offer ng work from home. Merong company na equipments provided na, meron din namang call center company na kailangan ikaw mismo yung magpo-provide ng equipment. So, dalawa yan, ha? Kung ikaw ay natapat sa call center company na meron ng equipment, ang swerte mo. Kasi hindi mo na po problemahin. I-deliver na lang sa bahay ninyo yung equipments, yung computer, yung headset, yung CPU, lahat ng kakailanganin mo sa pagko-calls, i-deliver na lang yan sa bahay ninyo ng libre. Pero syempre, iingatan mo yan at dapat hindi
hindi mo sisirain. And then yung pangalawa naman is yung hindi provided yung equipment. So, kailangan ikaw mismo, meron kang sariling equipment sa bahay. Meron kang computer, meron kang sariling headset, ganyan, meron kang sariling webcam, para ma-impress sa'yo yung interviewer at tumaas yung chance mo na ilagay ka dito sa work from home setup na available nila. Tip number 3. Technical test and equipment check. Paano kung natapat ka dun sa call center company na nagpo-provide ng work from home pero hindi company provided yung equipment? So, dito tayo papasok ngayon sa technical test. Siyempre, i-check mo lahat ng gamit mo kung working ba. Bago pa man tumawag yung interviewer, kailangan naka-ready ka lagi. Kailangan working yung microphone mo, kailangan working yung webcam mo, kailangan working yung internet mo. Okay, lahat yan dapat smooth na gumagana at dapat pasok dun sa qualification na hinihingi nila when it comes to speed ng internet, dun sa Mbps, dun sa RAM na kinakailangan para sa kanilang company software. Kailangan ang requirements na yan ay kumpleto tayo para mag-qualify tayo dun sa work from home job na available sa kanila. Kaya ikaw, kung wala pa kayong internet sa bahay at gustong-gusto mo ng work from home setup na trabaho, kailangan magpakabit na kayo ng internet sa bahay kasi meron naman mga plan, mga murang internet subscription na pwedeng-pwede ninyong kunin at sobrang worth it yung monthly ninyo kapag na-hire naman kayo sa call center kasi isipin nyo na lang yung ititipid nyo sa pamasahe nyo araw-araw, yung oras, mas matagal nyo pa makakasama yung pamilya nyo. At ang kagandahan dyan guys, kapag ang isang call center company ay nag-provide ng work from home setup tapos ikaw ang magpo-provide ng internet, kadalasan nagbibigay sila ng monthly allowance. Katulad na na-experience ko before sa Concentrix nung naka-work from home ako, nagbibigay sila ng 2,000 pesos monthly para sa aking internet allowance. O di ba napakaswabe? Tip number 4, interview preparation. So yun, nabanggit ko kanina sa inyo, kailangan sa initial interview pa lang na-establish na ninyo na meron talagang work from home setup para hindi masayang yung pinagpaguran ninyo. Kasi baka mamaya, umabot na kayo ng final interview, yung pala, wala pala silang available na work from home setup. So kailangan sa initial interview pa lang alam na natin na meron talagang work from home setup na available sa company. At para mapasa ninyo yung mga interviews call center, kailangan syempre handa kayo sa mga itatanong nila. And base kasi sa mga naging experience ko, nag-apply kasi ako sa iba't ibang call center companies, and na-realize ko, more on situational sila. Yung mga interview questions nila ay puro sitwasyon, okay? So, paano nyo nga ba mapapasa yung mga interview ngayon sa call center? Kailangan meron kayong mga nakareading storyline, okay? Kailangan makapag-create kayo ng mga star stories. Katulad na nabanggit ko sa kahapong video ko, kung hindi mo pa napapanood, the link up there, makakatulong sa yan. Sa paggawa nito guys, ito yung tinatawag na STAR method, okay? Kailangan merong situation, task, action, and result. Okay, na nilalaman yung sinasabi mo. Katunayan guys, na kayang-kaya ninyong maging isang call center agent. Okay, kayang-kaya ninyong mag-resolve ng issue, kayang-kaya ninyong magbigay ng resolution sa mga concern ng customer kasi yan talaga ang pinaka-importanting qualification ng isang call center agent. Kailangan problem solver kayo. Pero syempre, hindi lang naman yan yung mga tinatanong sa interview. Napakarami pa. May mga behavioral, may mga out-of-the-box question, yung mga common interview questions like tell me about yourself, why should we hire you? Huwag kayong mag-alala dahil napakarami nating videos about dyan. Kung hindi mo pa napapanood yung mga sample interview questions with sample answers, I link it up there, makakatulong sa'yo yan. At sa lahat ng mga nanonood pa lang ngayon guys, comment naman kayo sa baba kung anong interview question ang nahihirapan kayo. Gagawa ni Kuya Rene Boy yan ng sample answers sa next upload ko, kaya comment down sa baba. Pero yun guys, payo ni Kuya Rene Boy, kung hindi pa kayo masyadong prepared, for example, wala pa kayong webcam, di pa kayo nakapag-invest, wala pa kayong sariling microphone, wala kayong sariling headset na may noise cancellation, okay lang yan. Pero pwede nyo yung ibida sa interviewer, sabihin nyo, yes, I do have a working headset, I do have a working webcam, ganyan. So if you guys will put me in a work from home setup job, I will assure you that I can do my job very well. Pero syempre guys, kung ano yung sasabihin niyo sa interviewer, dapat kapag nanghingi sila ng proof, kailangan magmamatch yan. For example, nanghingi sila ng screenshot ng internet speed mo, tapos yung specs ng computer mo, kailangan magmamatch lahat yan sa sasabihin mo. So kailangan mo ring alamin lahat ng details, okay, ng specs ng computer mo, yung internet speed mo, kailangan kasi magmamatch yan dun sa sasabihin mo dun sa interviewer kapag tinanong ka na niya about dyan sa equipments mo. And lastly, maintain a professional work environment. Napaka-importante nito guys. Kasi syempre, paano kapag kakatiwalaan kung ang workspace mo ay maraming batang nagtatakbuhan, may mga dumadaan sa likod mong mga tao, may nagbibidyoke, may nanonood ng TV. So, paano ka makakapag-calls na maayos? Napakaraming distraction. So, para ma-impress at makakuha ka ng work from home job, kailangan maipakita mo na presentable yung workspace mo. Kailangan maipa-visualize mo sa interviewer na napakatahimik, napakaganda ng working environment mo kahit nasa bahay ka lang. Dito tataas yung
yung chance mo na ma-hire ka talaga sa work from home setup na trabaho. Halimbawa, nag-setup siya ng Zoom meeting or ng Google Meet tapos nag-invite siya ng video call interview, kailangan ang background mo ay plain. Okay? Mas maganda sana kung pader or as in nasa loob ka ng isang kwarto na walang tao. Kasi guys, sa call center, ito tatandaan nyo, napaka-importante ng data privacy. Sobrang pinapriority nila lahat ng details, information ng mga customers na hindi pwedeng makita ng kahit sino except sa mga employees lang nila. Kaya dapat ang working environment natin tahimik, walang tao sa likod, walang mga distraction sa paligid, at malinis. Okay, yan ang lagi nating tatandaan. Before I end this video, shoutout and congratulations sa lahat ng graduates sa Bowmans Academy Batch 24. Start na po ang Batch 25 at meron pa natitirang isang slot kung gusto nyo pang humabol this week. Comment lang sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako sa Facebook page ko, Kuya Renny Boy Official. Follow nyo na rin ako sa iba't ibang social media accounts ko para mas marami pang tao ang ma-reach natin at matulungan natin na makapasa sa mundo ng BPO. 1-month call center training yan at marami kayong matututunan. Mga mock call, mock interview, yung trainer mo na yung bahala sa'yo. Kaya kahit hindi ka magaling mag-English, welcome na welcome ka. At kahit cellphone at data lang, pwede ka na matuto. Kaya kung gusto mo humabol, comment #scholar lang at matutulad ka sa mga na-hire na sa BPO industry dahil sa 1-month training in Bowmans Academy. That's it for today's guys. Sana may natutunan ulit kayo sa video na to. God bless us all.